halagang 25 pesos. Abi, Napakalaking tulong po. napakalaking tulong, no? Dito sa Cabanatuan, malaking bagay yan dahil hindi tayo mag-i-export o mamimili ng bigas sa ibang bayan, kung hindi produkto mismo ng magsasaka natin ang ating bibilhin at makakatulong na tayo sa ating magsasaka, makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan mismo na mamimili ng ganitong mga produkto, lalo na yung bigas na yan. Pinag-uusapan ng mga tesorero paano nilang mapapalaki income nila. Yung income nung bawat bayan nila, yung income nung kanilang ng ating lalawigan, hindi mangyayari yon kung wala talagang pagtulong yung mismo mga negosyante sa bawat bayan na kung sakali ito lang ang gusto ko yung bayad, okay na. So, nung ako, talagang tiisan, ang nagalit pa nga sa akin yung malalaking negosyante. Pero, ang akin lang naman sinasabi ko lang yung totoo. Pagka nagbayad ka ng real property tax, meron kang eskwelahan. Pagka ikaw nagbayad ng tao ng buwis na hindi mo naman kailangan i-declare yung buo wag naman yung sa isang restaurant ang kakain, magandang restaurant, ang parating sasabihin ka, pagkain 10 tao lang ang kumakain. Kitang-kita mo naman. Hindi ko nababanggitin yung mga restaurant na yan, no? At talagang sa akin, pagka pumunta sila sa akin, namamahalan na sila kaagad, meron kaming password Ano ba yung password? Taga-Cabanatuan ako. Ayaw ko magbayad ng buwis. Oh baby, sabi ko nga. Talaga ka akong mahirap magpasunod. Dahil pag yung pera na, hindi naman dahil sa nagigipit sila. Ang totoo po nun, lahat nung mga binibenta sa sari-sari store na binili nila sa SNR, sa SM, o saan man ang murang halaga, talaga namang may nakapatong ng tax dun ang gusto ng iba, makakasosyo pa sila doon sa buwis na para sa taong bayan. So, marami rin yung hindi ako iboboto dahil sa isang bagay na yun. Pero kasi nga you have to be firm about it. Hindi yung sa drugs, you have to be firm about it. I believe kay Pangulong Duterte sa kanyang ginawa. Pero sa taxes, you should be firm about it. Lahat ng mga choices ng mga kamukha ng mga PCSO na yan, yung mga PAGCOR na yan, kailangan talagang iayos natin sa ayos lahat yan. At pati yung BIR na yan, nakakalungkot dahil kasi for me, in 27 years, ang naipagawa ko napakalaki. But it is not a nation. Hindi naman tayo island nation na katulad ng Singapore. At kailangan natin sa katotohanan ang kailangan natin dapat iayos natin yan para yung mga highway natin ay hindi masyadong maapektuhan. Yun lang. At tama naman po, POJ. At ang kagandahan nga po nito ay talagang na-shared po natin yung pagbabago at progreso na mas maraming pamilya ang nabago ang buhay magmula nung naging congresswoman si Ma'am Rhea sa 3 distrito.
ano naman po ang nasa isip niyo ng POJ nung manalo po si Congresswoman Ria? So alam naman po natin na talagang first timer po nung taon 2016 si Ma'am Ria. So hindi po ba kayo kinabahan kung paano gagawin ni Congresswoman Ria Vergara sa ikatong distrito mga panahon po na 2016? Ba hindi. Kasi yung kakayanan ni Ria yung katangi-tangi. Dahil isipin mo, cum laude siya sa Ateneo, sa Management Engineering Honors, kung di ako nagkakamali. Tapos, nag-Citibank siya. Yun ang pinakamahusay na training ground nung mga panahon na yun. And then, nag-Fashion Institute of Technology, New York, si Ria. Summa cum laude, graduate doon, kaya kay Calvin Klein kaagad napunta si Ria as production manager. Pagkatapos, pinalad siya na mapili sa Harvard para magpakadalubhasa sa Masteral in Business Administration. So, katulad rin ni Mike, nakadalawang masteral si Mike. Kita mo, malaki yung naitutulong nung naisip nila ni Tita Ria niya na si Mike nakaisip ng mismong punerarya de Cabanatuan, pero si Ria naman ang nagsabi na may bill ako na nandun para naman sa mga mahihirap. Yung bill na yun, susundutin ko pa na dapat talaga yung mga mahirap nating mga kasama 15, kung kaya naman 15,000 o 20,000 yung package na talagang pang mahirap, yun lang naman ang gamitin para makatulong doon sa nakakarami. Pagyayari nga, pag namili na ng palay yung Cabanatuan, di siyempre, pag namili na ng palay yung Cabanatuan, masusustinahan mo sa dami nung gagawing palay nitong ating yung narito sa Makatbong. Pag nagawa ni Micah yun, at araw-araw pwedeng bumili ng 5 kilo yung tao sa halagang 25 pesos. Napakalaking tulong po. Napakalaking tulong, no? Yung mga tricycle driver nga na o kaya mahirap na nahirapan. Yung malibing ka lang, sobra na. Yung pagkain mo pa. So, yan papaandar na po yan at nilalagay na po sa ayos. At ang kagandahan po niyan ang makikinabang hindi naman tayo. Ang Cabanatuan po makikinabang dahil kasi may sustainability. Hindi yung Ningas Kugon. hindi naman dingas kugan. Yung ang gagawin ng iba tuwing ikatlong buwan magbibigay ng dole-out. Hindi na iikot yung pera. Wala nang pera sa susunod, utangin mo na naman. Pagka inutang mo yung mga bagay na yun, lubog ka lang ng lubog sa utang and then wala na. Hanggang sa wala na. Hanggang sa wala na. Sa mga proyekto naman, Sir Kong J, actually, ang importante po dyan, yung naumpisahan at maminte na maging tuloy-tuloy yung programa. So dito sa pinapakita natin na ito, na rice processing plant ng Cabanatuan, ay talagang maraming makikinabang. So kung sa national, iniisip nila, ginawa nilang 20 pesos ang bigas. So sa atin, ganun din ang nangyayari. So iniisip din natin na kung paano talaga matutulungan yung mga mahihirap nating kababayan. So naisip yan ni
ni Kong Ria at naisagawa ni Mayora Maika. At nakikita naman natin talaga na sabi nyo nga, Kong Jay, hindi lang naman bigas ang nagmamahal, kung hindi pati ang mga krudo, nadadamay na rin. Ang langis natin, gasolina natin, nadadamay. So, once na nagsitaasan kasi yan, nagsitaas ang gasolina, siguradong apektado rin itong bigasan na yan. So, dito sa Cabanatuan, malaking bagay yan dahil hindi tayo mag-i-export o mamimili ng bigas sa ibang bayan kung hindi produkto mismo ng magsasaka natin ang ating bibilhin at makakatulong na tayo sa ating magsasaka, makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan mismo na mamimili ng ganitong mga produkto, lalo na yung bigas na yan. Kung nga nun, ang pangako ko ay sa pagsasaka at price control, hindi lang naman bigas na ang idinadaing ng tao eh. Kaya nga click na click yung oh baby, here. Kasi nga, yung bigas pataas na, yung ibang bilihin, tumataas pa. Mataas So, kailangan talaga yung tinatawag nating food security na ipakikipaglaban ko sa Kongreso. At, So, hahawakan nyo na rin po ba yung committee na yon, Kong Jay? yun ang nasa isip ko kahit na matrabaho ko si chairman, kung di ko makakuha yung chairmanship, ang akin kahit na senior vice chair, okay na sa akin. Dahil meron ang magandang polisiya ang gobyerno, pagka ikaw nagtagal kang mayor o nagtagal kang governor at nag-congressman ka, pinamimili ka ng committee mo eh.